on the demand to take a drug test, no, for a government official, for all government officials, especially the president. Nakatali yun sa kanyang oath. When he took the oath as president, he said there that I consecrate myself to the service of the nation. So, ibig sabihin nun, ibinibigay niya yung buhay niya sa bayan. So, ibig sabihin nun, ang nagmamay-ari ng buhay niya ngayon ay ang taong bayan. So, kapag sinabi ng taong bayan na gusto namin mag-drug test ka, hindi ka pwedeng hindi. As president, as vice president, hindi ka pwedeng humindi. Kasi that is a question on your competency to lead. And to erase all doubts on your competency and your decision-making skills is just to do the drug test. Kasi wala namang rason kung bakit ka hindi. Sasabihin mo, pride, hindi ako, ayaw ko mag-give in sa inyong mga paninira sa akin. That's a very flimsy excuse for saying na hindi ako mag-drug test. Para matapos na, gawin mo yung drug test. At hindi yung klase ng drug test na ikaw yung magsasabi kung paano ko ito gagawin. No. This is a drug test na invested ang public. So it has to be the public who decides on how to do that drug test. As an example, noong sinasabi ng mga members of the House of Representatives na buang ako, lukaret ako, nung sinabi nila na kailangan ko mag-neuropsychiatric exam, ano ba sinabi ko? Sabi ko, oo, gagawin ko yan. Tapos nung sinabi ko, oo, gagawin ko yan, wala na silang sagot, diba? Tumahimik na sila. So I was waiting for them to set up the House of Representatives for me to take that neuropsychiatric exam para masagot na. Hindi pwede humindi ang President and Vice President sa drug test. And huwag siya mag-alala. Huwag siya matakot. Sasamahan siya. I'm sure sasamahan siya ni Senator Amy. Magpapadrug test din yun. Ako, kahit na konti na lang yung naiwan sa buhok ko, sige, magpapadrug test din ako. Huwag siyang matakot. Kasi para sa bayan naman yun eh. Hindi naman yun para sa yung sarili namin. Ma'am, may mga panawagan ngayon or with all the allegations of corruption against the government and against the president, and as your constitutional mandate, ma'am, as successor of the president, if anything will happen na mag-resign si Pangulong Marcos, how could you uphold yung constitutional mandate mo, ma'am, as the successor of the president? How do I uphold? Yes, what do you mean? It's automatic. Yes, ma'am. In case are you ready, ma'am, na... Of course. There is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for Vice President with the understanding that I am the first in line in succession. Pinresenta ko sa inyo, tumakbo ako bilang Vice President, pinresenta ko sa inyo yon ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun, nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President, knowing that I am the first in line. Your comment po on Makabayan Black's call na hindi lang si BBM ang mag-resign, kayo din po, and then establish a transition council. Your comment? Ang sa akin, I have an oath as Vice President. And I said in my oath to preserve and defend the Constitution. So yan yung trabaho ko. Any extra
constitutional movements or actions is beyond my sphere. So kung gusto nila na gumalaw sila labas sa constitution, nasa kanila na yan. So do you think tactic lang nila to take over the government? Ng makabayan? Patagal naman na yan sila gusto mag-take over sa government eh. So, I don't think it's a tactic. It's matagal na yan. Gusto ng makabayan mag-take over ng government. Matagal na yan. Matagal na rin nilang alam na hindi nila kakayanin. At saka hindi nila magagawa yan. Kaya ang ginagawa nila, naghahanap sila ng mga pangulo, mga presidente, kung saan nakikipag-negotiate sila na tumutuloy yung kausa nila o kung ano man yung pinaglalaban nila dyan, na merong understanding na pinapayagan kami ng presidente. So sa tingin ko, hindi ko masabi kung bakit nila pinapatanggal si Marcos, pero sa tingin ko, alam nila na walang negosasyon sa akin tsaka sa makabayan. BP, reaction mo, BP, sa report sa military-backed political reset and the potential appointment of Ramon as caretaker president? Sinabi ko na yan kanina. I took a note and I said there to preserve and defend the Constitution. So hanggang dyan lang ako sa kung ano ang meron sa Constitution natin. Labas dyan, hindi na, sa kanila na yun. Hindi na ako kasali dyan. Yung panghuling message mo kanina? Sa ICT event, I said that we are behind, no? The Philippines is behind in terms of, I think na misunderstand ng mga tao. Walang problema sa private sector. Kasi alam nila what is out there and what they can do for the Philippines. Meron tayong problema sa gobyerno. Sobrang bagal natin to push the ICT and the AI technology in terms of governance at as a direction for our country. So yun yung sinasabi ko na dapat bilisan ng ating gobyerno yung pagtulak ng ICT sector. May rally on November 30 against corruption daw. So, meron ng mga personalities na dadalo. Kayo po ba magkikisa kayo dun sa rally on November 30? Nakikiisa ako sa lahat ng mga kababayan natin sa kanilang karapatan sa malayang pamamahayag at pananalita. BP, sinabi ng palasyo na paulit-ulit daw na negatibo na daw si BBM last 2021 sa drug test. Bakit po pa daw i-insist na magpa-drug test? Any reaction? Kasi ang question is today. Ang question sa kanyang capacity and decision making ay ngayong araw na ito. Hindi siya tanong noong na dated 2021. The question on the capacity and the decision making capacity of the president is dated November. Ano date ngayon? Year lang. 25. It's dated November 25, 2025. Therefore, the drug test must be taken November 25, 2025. Kasi ngayon yung tanong, hindi naman ang tanong nung 2021 eh. Hindi ma-dated 2021 yung tanong. Ang sinasabi ni Senator Amy, kailan ba yun? Siya nagsalita? Last Sunday? Last Sunday yun. That is the date. Alam, mahilig lang kasi yung palasyo ba na i-gaslight yung mga tao at ilihis
yung usapan. May payo ko ngayon sa gobyerno kasi nagkakatulog na laganap ng corruption. Baka may payo ka, vice advice. Ayoko nang magpayo sa kanila kasi nakikita naman natin na wala silang sinseridad para sa taong bayan. Ayoko na magbigay ng payo sa kanila kasi kitang-kita na wala silang sinseridad sa kalagayan ng taong bayan at kung saan papunta ang ating bayan. Ano ka sa pakikipay sa mga Sa December 25? Oh yes, oo. Malayan siya. Ano dili? Ay, so first time daw na worry sila mga Oh, no. Ang pahalipay sa Taal, there were years na wala si former President Duterte nag-attend sa pahalipay sa Taal pero naagihapon. The only year na walay pahalipay sa Taal was during COVID. Kay dili gyud mosugot ang health sector at the time. But whether or not dito ang personal attendance ni former President Duterte, magpadayon gihapon ng pahalipay sa Taal. It is a tradition ng pamilya na magbigay kasiyahan sa ating mga kababayan during Christmas Day. Thank you very much. Wala na kayong tanong? Pero po, yung kahapon na yung reaction mo kay Harry Roque na kinancel yung niya, passport ng RTC sa Philippines. Kinancel yung passport niya. More than the passport, I am concerned about the former spokesperson, Harry Roque. More than his passport, he has health problems. And that is the primary concern. So I'm worried for his health. And I understand he underwent medical procedures. And I hope that he gets well soon.